puno mula sa ugat. Subukan nyo mang humarang ay mayayari ka boy. Mga maling balita nyo ay kanyang itataboy. Kapag bumanat siya boy ay siguradong pusoy. Sisilabang ka ng buhay sa nagbabagang apoy. Banat may banat, pinapanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat may banat, pinapanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Marami dito sa ating mga nagmamagaling. Mga ugaling dilawan naman na puro praning. Mga bulok ang dating, galing magsinungaling. Wala namang mga higanti ang nakakapuwing. Banat may banat, pinapanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Unti-unting nagbabago mga galaw sa Pinas. Unti-unting nauubos mga dilaw na ungas. Di na kami mabibighani sa mga palabas. Mga kampong kayo ni Judas at saka Satanas. Nandito na ang wakas sa tagal ng panahon. Lilapastangan nyo ang bayan ng maraming taon. Ito na ang panahon upang kami umangat. Ipaglalaban namin ang kapakanan ng Ay, ito na nga, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Banat ba yung OA mo, ha? Kasi pinigil-pigilan ko ito ng ilang araw, di ba? Hindi ko talaga, Alam nyo naman, hindi po tayo kasi katulad ni Talangkang Pinoy at saka ni Bahong Lipunan na masyadong epal. Hindi ko natin yung personality. Kaya kahit alam mo yon, yung meron kang alam, may sikreto kang alam, hindi mo masabi kasi siyempre alam mo naman. Ayokong masira ang tiwala ng ating Pangulong Duterte, di ba? Kaya hindi ako nagsasalita kasi pero isipin mo kung kayo yun, lahat ng mga sinabi niya doon, narinig ko na po bago niya sinabi, bago niya binanggit. Pigil na pigil ako kung maalala ninyo nung meeting namin nung Banateros sa Brothers kasama si Pangulong Duterte. Sadali, ang likot nung kasama. Shh! Huwag ka munang gumala. Diyan ka lang. Wala po akong kasama. Joke lang po yun. Kayo naman mga kayo, intrigero. Ito, wala akong kasama. Oh. Kaninong panty yun? Ay, joke lang po. Biro lang. Biro lang tayo. Kasi masyadong mainit bang usapin ngayon Grabe, ang lupit. Am I loud and clear? Para lang na kinabahan ako, sabi. Hindi. Am I loud and clear? Para lang malaman ko kung talagang kayo po ay yes, maganda. Okay. Eto na nga. So, alam nyo, medyo ho tayo ngayon, no holds barred na usapan ho tayo. Okay? Kasi nga, nag-usap-usap na kami. Alam nyo naman yung Banateros, di ba? Pero before that, actually, na ho ito? Panahon pa lang ho ng kampanya. Ito na yon, sasabihin ko na, finally, makakapagsalita na ako. Kaya nga sabi nung kaibigan ko kanila, finally, makakapagsalita ka na. Siyempre, finally ho. Kasi nung una talagang hindi ako makapagsalita. Binabanggit na ho sa akin ni Pangulong Duterte yan. Na di umano, ito si Marcos. Oy, di po ako nagsabi, Marcos, baka akong targetin mo dyan. Hindi ako nagsabi si Pangulong Duterte. Binabanggit na po sa akin ni Pangulong Duterte yan. Nung panahon pa ng kampanya. Bangag yan, adik yan. Hindi yan sapat at hindi yan tama na maging presidente. Ito'y 2021. Nung nagsisimula na po kaming nagkikita, yan na po ang sinasabi sa akin. Meron akong mga hawak na ebidensya na magpapatunay
na yan po ay bangag. Gumagamit at talaga nga namang tinanong ko pa nga sa kanya kung paano gumagamit at sino nagsabi at binanggit niya ho na yan, yung PDEA ho. Binanggit na ho, lahat ng intelligence nag-report na po sa kanya. Before the election 2022, sinasabi niya na po yan. Okay? Ngayon, yung nagsasabi niya, baka akala ko ba walang video? Hindi naman po yung video ang sinasabi niya. Kaya nga, sa totoo lang, mas matindi ito sa pasabog ng video. Ito po, nasa listahan mismo ng PDEA. Si Pangulong Duterte, hindi ho yan magko-quote kung wala ho nabasa yan. Inireport na ho sa kanya yan. Panahon na siya'y presidente. Di ba ho? Ang problema, tinanong ko nga yan May mga tanong nung iba dyan, sasagutin ko na sa inyo. Tinanong ko yan. Sabi ko, Mr. President, ba't di nyo pinahuli? Ang problema, eto yun. Tumitira sila, hindi ho sa lupain ng Pilipinas, nandun ho sila sa tubig, nagyayati ho sila. Remember, iba ang tumitira sa nagtutulak. Okay? Ang nagtutulak yun, pwede mo yun mahuli na nagtutulak, di ba? Iba ho yung tumitira. Kailangan mahuli mo doon sa, kasi kunwari, halimbawa, isang tao tumitira sa ibang bansa. Pag uwi sa Pilipinas, pwede mo bang huliin? Oy, adik ka. Ganon. Hindi pwede yun, di ba? Kasi wala sa teritoryo natin yun. So, ganon, no? Nagpupunta daw ng ibang lugar yan pag gumagamit. Okay? Tapos, dito lang ho, yan pong informasyon niya. Kaya kung ang tinanong ko nga kasi sigurado ako may magsasabi dyan, bakit? Alam niyo pala, bakit di niya hinuli? Kasi nga ho, tandaan ninyo, etong mga mayayaman na ito, legally, they can, alam nyo, go out of the way para lang ho maiwasan ho yung mga legal process. Mayayaman ho yan. Magbabarko yan, pupunta sa lugar na hindi sila pwedeng mahuli. Ganun pong ginagawa. Yan po yung kinikwento niya noon. Hindi lang niya madiretso pa at that time. So tumahimik lang po siya. At alam ko na po yan noon pa lang. Kaya nga, kung maaalala ninyo, sinasabi ko, lalo na yung mga isko niyan, alam niyo yan, sinasabi ko na sa inyo noon pa lang. Sinasabi ko na sa inyo pa lang yan, nang hinding-hindi magmamarko si Duterte. Yan ang sinabi ko sa inyo noon. Sabi ko nga sa inyo, patatanggal ko yung channel ko pag pag magmamarcos yan si Duterte. Bakit to? Alam ko ho Kausap kong personal si Pangulong Duterte. Hindi ho siya magsisinungaling sa akin. Bakit to? Anong dahilan? Ba't niya ako sisinungalingan? Di ba ho? Tinanong ko ilang beses before the election. Sabi ko, Mr. President, what is your advice? Kasi the people are waiting. So ito, hindi ho siya siyempre makadiretso noon. Galang niya ho sa kanyang anak. Yun noon talagang totoo doon. May paggalang siya. Pero kung hindi ho sana nag-uniteam ang kanyang anak, totodo niya yon nung panahon na yon. Kaya lang pumreno lang siya. Maximum salamat po. Kung may pagkakataon lang, sabi niya nga kung yung mga huling mga usapan namin, sabi niya kung alam mo yon, there is no major. Kasi addict lang naman Yun lang naman na sinasabi niya Hindi naman niya sinasabing nagtutulak. Wala naman sinasabing niya. Addict lang naman, bangag lang naman. 'Di ba? Ibig sabihin, he's still giving chance na dito na magbago. Hinahayaan niya muna. Binibigyan niya alam niyo si Pangulong Duterte, hindi naman po yan diktador katulad ni Romualdez. Binibigyan niya ng pagkakataon si Pangulong Marcos na magbago. Ang problema, dahil nga dito kay Romualdez na pinababayaan ng Pangulo, na pwede naman niya talagang sitahin at sabihin, tigil niyo ang pinagagawa niyo. Kasi ngayon, iba na usapan. Ngayon, tama yung sinabi ni Pulong, ni Baste, sabi niya. Ikaw, Romualdez, ang sumisira sa uniteam. Diba? Ikaw ang gumugulo sa bayan natin. Ikaw, Romualdez, animal ka. Dagdag na lang po yun. Walang lap. Diba? Dagdag na lang po yung sinasabi ko na animal Pero totoo, tama yung sinasabi niya.
Ikaw, Romualdez, ang nanggugulo sa bayan natin. Ngayon nga lantaran na, bastusan na ho sila ng Senado. Literal na bastusan na po sila ng Senado. So, wala na hong patutunguhan ho ito. Alam nyo, nung huling Banateros meeting with PRRD, sa totoo lang, sabi niya sa amin, ito sinabi niya sa amin to, sa tamang panahon, sasabihin ko ito. Ito yung words niya, sabi niya, sa tamang panahon, sasabihin ko ito. Ano to? Meron tayong presidenteng nasa listahan ng PDEA bilang number 1. Hindi ho number 2, number 3. Number 1 sa listahan ng PDEA. Yan ang sinabi ni PRRD. At hanggang ngayon, bangag. Alam mo, nung sinabi sa amin yun, laglag kami sa upuan. Kasi sabi ko, Mr. President, once you say that to the people, mayayanig ang buong bansa. Talagang mayayanig. Sabi ko pa nga kailan yung plano sabihin yan? Hindi, kasi siyempre, nakikimarites. Hindi ko naman sinabi, ayokong buyuin. Hindi ako nang bubuyo na, ay, sabihin mo na yan. Hindi. Emily Omar, salamat po. Alam niyo kung bakit? Hindi yun ganun si Presidente. Hindi ho yun siya yung tipo ng tao na nabubuyo. Okay? Hindi ho yan ang personalidad niya. Okay? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, sasabihin niyo po ba yan, sir? Oo, kasi matagal niya na sinasabi sa akin to Before the election pa lang Sabi niya, sa tamang panahon. Kailan lang po yung meeting namin nun? Di ba? I think it was last week. Yung meeting na yun. Tapos, all along, magkakaroon ng rally. So, ako, sabi ko, kasi kanya-kanya ho ito. Ito ho, bayad, kanya-kanya hong bayad namin to. Ito yung aeroplano ko, hotel, kanya-kanya hong bayad ho ito. Ibig sabihin ho, talagang ito po ay sariling effort namin, kaya ayoko pong pumunta sana dito. Honestly, ayoko pong pumunta. Hindi dahil sa ayoko suporta si PRRD, kaya lang medyo mahal, ilang kami, di ba? Hindi naman, I mean, ako kasama ko si Mocha, siyempre sagot ko si Mocha, ilang pang tauhan. At tapos itong si Coach Oli, tsaka si Boss Dada, galing din sa bulsa nila. So ayoko talagang pumunta. Ang plano ko nga ngayong Sunday, magtagaytay kasi malamig daw. Malamig daw talaga sa Tagaytay ngayon, tsaka sa Baguio. So, plano ko magmotor sana. Kaya lang nakatanggap po ako ng tawag. Pinapupunta po daw ako ni PRRD. At mag-usap bago umakyat ng stage. Kaya dali-dali. Gabi ko yun, kahapon. Gabi ko lang nalaman yun. I think mga 6 nalaman ko. So, kagad ako? Book agad ako. Buti na lang kasi yung PAL, pambihira, babanatan, pati PAL. Kasi yung PAL, kunwari ngayon, ang pamasahe 15,000. Biglang mag-i-error sa dulo, biglang magiging 18,000. Ang bihirang buhay, Ereo. PAL, ba't kayo ganun? Biro lang. Jimski, salamat po. Thank you very much. So, talagang hindi po ako, ayoko po sana pumunta. Pero, medyo inano na ako, medyo nagkakutob na ako nung sinabi ng sekretary na pumunta sa Davao. Gusto daw makausap ni PRRD. Until kanina nga ho, nagpakita na nga ho ng picture. Yung picture nung thumbnail na to, yun ho, yung pagdating ni PRRD, dumiretso po kami sa isang secret room at doon na po kami nagkwentuhan. So yun po ito na ho yung usapan namin. Doon sa, na yun, dire-diretso si PRRD. Talagang, siya, non-stop. Nagulat nga ako kasi usually, bumebuelo yan. Kwentuhan muna. Non-stop siya. Tapos, bigla niya sinabi, June Hensley, salamat po. Bigla niya sinabi na, sabi niya na, I will call on the military. Alam mo, napahirit na. Doon ako napadaldal na. Sir, medyo yan start na ng gulo ito. If you will do that, talagang, yun gulat talaga ako Ali, salamat po. Jimski, salamat po.
nandun po si Kabsek. Tapos nag-uusap nga po kami. Sabi ko nga, Mr. President, hindi po ba delikado ho sa inyo yan? Kasi sigurado ako, pag sinabi niya kasi sinabi niya ito sa speech niya eh, I will call on the police and the military to arrest those congressmen na binababoy ng konstitusyon. So, I was really still hoping na baka mainit lang ulo nito. Baka alam mo yun, baka naman hindi niya sabihin to sa stage. Ang tagal niya pa. Nag-perform pa si Willie Rebillam eh. Nag-perform pa. So, feeling ko, baka naiba na nito, mood nito. May mga babae pa man din doon sumasayaw. Alam naman natin, di ba? Yun kaagad ang unang pasok niya eh. Di ba? I-block nyo na yan. Kaya mga nakaabang na yan, ano yan eh, halatang pinadala yan dito yung mga troll na yan. Paki-block na, Diego Latigo. Alam na natin yan. Nakabantay na sila ngayon eh. Eto na nga. So, nung sinabi niya yun, sabi ko, Mr. President, paano yan? Sigurado ako kakasuhan kayo niyan. Sedition or kung ano-ano. Ano mo sabi niya? It's time para sa bayan. Niloloko na ang taong bayan. Sinisira na ang konstitusyon. Ito pa nga mismong words na sinabi niya. Sa totoo lang, our economy is doing well. Mahirap, but comparing sa parang ibang bansa, hindi ganun kasama. Okay? Naghihirap ang tao pero hindi ganun kasama. Kaya sana kung ganun eh. Pero iba na yung usapan na nagkakaroon na ng constitutional problem dahil sa gusto na nilang magstay forever sa power. James Key, salamat po. So, yun po yung yun yung talagang sinabi ho ni PRRD. Alam mo, kaya nga 'di ba nag-status ako, sabi ko, makinig kayo sa speech. This will be a gulo to. Alam mo, ganito pa nga sinabi niya. If worst comes to worst, bibitaw kaming Mindanao sa Pilipinas. Alam mo, isa lang ang comment namin ni Mocha. Sir, lipat na po kami dito sa Davao. Pwede po ba kami lumipat dito? Sabi, nagbiro pa nga. Sige, lipat na kayo. Tapos magbakasyon na lang kayo sa Maynila. And alam mo, nakausap ko yung ibang mga leaders dito sa Mindanao. Even some of the basta, yung mga leader na mga Moro, talagang they would show force. They will follow their leader, si PRRD. Alam nyo, I really don't know what will happen sa mga susunod na araw. Kasi hindi ho itong huli, ito'y unat, ito'y simula. Mag-iikot po sa buong Mindanao at Visayas. Actually, sinabi ko nga, Mr. President, alam nyo kung sa Maynila nyo ginawa ito, talagang magpupuntahan ng tao. Kasi talaga naman po medyo mahal ang pamasahe papunta ng Davao. Pero pag ginawa nyo sa Maynila ho ito, sigurado susuportahan kayo. Kaya nga ito ako'y nananawagan sa mga kapulisan at sundalo. Wala ho kayong ibang kakampi kung hindi ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I know you are there because it's part of your job and duty. Diba po? Pero tandaan ninyo, especially the military, meron po kayong sinumpaan ang proteksyonan ang konstitusyon. Pag sa tingin ninyo binababoy na, ginagamit na ang pera ng taong bayan para walang yain ang ating bansa, it is your duty. According to PRRD, it is your duty to protect the Constitution. Okay? Ulitin ko, hindi po ako nagsabi si Pangulong Duterte.
It is your duty. Yan ang sinabi niya. Na proteksyonan ninyo ang konstitusyon. As a matter of fact, nung pinakikinggan ko yun, sa kanyang sa meeting, binanggit niya pa nga na, I will tell the military to arrest the congressmen if necessary. Yung pala, eto ibig niyang sabihin. Sabi niya kasi, by the grace of God, if, parang ganon, I will come back and tell the military and the police to arrest this congressman. Alam mo, bigat nun. Ang bigat nun. Ito nga ito ang pinaka nalaglag ako sa upuan ko. But I will also tell Inday not to take that presidency. Hindi ko alam kung nabanggit niya to sa speech, pero binanggit niya sa amin. Kasi it will not look good. Parang we are doing this because hindi dahil we want VP Sara Duterte to be the president, pero we are doing this because sinisira na nila ang bayan natin. Yan ang sabi ni PRRD. Eto pa. Actually, ako, si Mocha, at kahit si Cabsec, former cabinet secretary Ibasco, sabi niya, kaya lang, mas lalong magulo yun if no one would lead after kunin ng AFP. Alam mo sagot ni PRRD? Dito ako talaga sabi ko, itong maman to, wala sa kanya yung kapangyarihan eh. Wala sa kanya. Sa kanya sabi lang niya, okay lang. Kesa naman sa maisip nila dahil kay Inday kaya ako ginagawa ito. Let the people decide kung sinong gusto nilang maging presidente. In other words, ang gusto niya is the AFP would do something, then magkaroon ng parang eleksyon. Let the people decide who would be the next president. So yun ho yung sinasabi ho nito ni Pangulong Duterte. Alam mo, ang predictable talaga siya. Kasi no one was expected na sasabihin niya ngayon to. Gets nyo? Snap election. Yun ang tama. Wala akong nag-expect. Kasi wala akong may alam eh. Actually, nalaman ko na lang yun kanina. Yung tungkol sa mananawagan sa mga sundalo at pulis, nalaman ko lang yun kanina. Hindi ko po ito alam beforehand na mananawagan siya. Alam ko, i-reveal niya yung sa PDEA. Alam ko po yun. Pero hindi ko alam na mananawagan siya sa AFP until before the event, before the speech. Ang akala ko pa nga, mawawala sa isip niya yun dahil nag-perform si Willie na may kasamang mga dancer eh. Di ba? Malay mo, mahimasmasan siya na lumamig yung ulo niya. Kaya nga, alam mo, eto, I think it was somehow a little bit off yung performance ni Willie. Okay. Believe ako kay Willie. No question. Entertainment, everything, believe ako kay Willie. And I will support Willie. Pero yung kanina, medyo na off lang ako kasi parang alam mo yun, naku, baka isipin nung kabilang kampo na merong performer, kaya may tao, alam mo yun, namimigay ng jacket, namimigay ng pera, kaya lang, that's Willie. Okay? Si Willie Revillame yun. It's not PRRD. Okay? At the same time, maganda rin po yung kanyang timing. Alam niyo kung bakit? Ngayon ko lang na-realize to. Kanina medyo parang ko. Kasi, hindi nagsalita si PRRD out of impulse. Nagigets nyo? Nung nag-uusap kami before the speech, mainit siya eh. Talagang passionate siya. Hindi katulad nung meeting namin ng Banateros Brothers. Ng Banateros Brothers, kain-kain pa kami. Relax-relax pa kami. Tawanan pa kami. Kwentuhan pa kami. Kanina,
Pagpasok namin, closed door meeting, kami lang po. Yung nakita nyo sa picture, kami lang. Wala na ibang tao doon. Tapos, nag-uusap kami, passionate siya. Sabi ko, patay. Ano kaya ito? Nadala kaya ito kay Baste? Alam mo yun, parang napaisip ko. Kasi si PRRD, hindi mainit ang ulong tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya, passionate na person. Very passionate siya. Kaya anong sabi ko, paano kaya ito? Baka mamaya manawagan talaga ito. Eto hear me out. I want everything na sinabi ni PRRD kanina. Pero natatakot ako for him. Okay? Natatakot ako dahil this is start na ng war to. Hindi na at no holds bar na ho ito. Hindi na ho ito yung tipong alam mo yun, ako natatakot na sa kanya. Sobrang sabi ko, patay ito pag nagsalita. Alam mo yung pumasok sa akin yung I want this because alam mo naman, we are Duterte talaga ever since. Lang, natatakot ako for him. Baka mamaya, anytime, arestuhin siya. Diba? Although, masasabi natin, yan ang magiging mitya pag inaresto po siya. Yan ang mitya pag inaresto ho si PRRD. Mitya ng gulo yan sa Pilipinas. Kaya wag na wag niyong gagawin yan kay mga nasa gobyerno. Wag na wag ninyong gagawin yan. Magwawala ang taong bayan. Tandaan ninyo, trust rating ni PRRD, 80%. Pag inaresto nyo yan, makakatikim kayo ng malupit na higapis talagang malupit. Kaya nga natatakot ako kanina. Sabi ko, baka naman mahimasmasan. Tama-tama, yung pasok ni Willie. At least, mahaba-haba yung show niya. Mahaba-haba yun, nakapag-isip po siya. Ibig sabihin, it's not out of impulse yung kanyang speech. Gets nyo? Kasi ang haba ng show ni Willie. Tapos may babae pa. Alam mo naman si PRRD, di ba? Medyo, alam mo yung mga lolo nating, so medyo, alam mong, nag-isip. Kaya nga nung speech niya na medyo na ako Sabi ko, biru-biru pa siya nung una. Tama, mali. Nagbiru-biruan pa noon Sabi ko, mukhang hindi na itutuloy sinabi niya. Tapos nung balang kalagitnaan hanggang dulo, patay tayo. Biglang nagsalita. Wala na. Eto na yung pagkakataon. Eto na. Hindi na ho ito mapipigilan. Kaya nga, alam nyo, ito lang sasabihin ko sa inyo mga kababayan. Ito yung inaantay ng taong bayan. Ang magsalita ang ating presidente, ang ating leader, nagsalita na. Ano ang gagawin nyo? Ano ang inyong response sa sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi niya kayang mag-isa to. Kailangan niya ang taong bayan na hindi lang nagsasalita. Kasi marami ho dyan talk shit Marami ho dyan, dumadaldal lang. Susuporta kuno, pero hindi naman talagang para sa bayan. Kaya nga gusto kong tanungin kanina si Senator Amy. Senator Amy, let your talk do the walk. Mali, let your walk do the talk. Magkukot pa. Hindi totoo, Senator Amy. Kung talagang mahal mo bayan mo, magsalita ka. Pasinungalingan mo yung sinasabi ni Pangulong Duterte o sabihin mong totoo. Yan ang hamon ko sa'yo, Senator Amy. Huwag kang gumitna na lagi mong ginagawa. Ulitin ko, Senator Amy. If you are really para sa bayan natin at hindi para sa kapatid mo, it's time for you to talk. You know that. You are there inside the family. If you do not talk, wala ka ring kwentang politiko. Pag hindi ka nagsalita na alam mo yan, wala kang kwentang senador. Puro ka lang talk shit. Ulitin ko yun. Puro ka daldal. Kaya kayong mga politiko, pagkakataon nyo nang magsalita. This is not the time to keep silent. It's time to talk, to
to give you expression. Ano ba ang gusto ninyo? Opinion nyo. Hindi yung gumigitna pa rin kayo. Kasi ang dami dyan na mga nag-unitae, gumigitna pa rin kayo hanggang ngayon. Nagsalita na ang ating Pangulo. Gigitna pa rin ba kayo? Gusto nyo po bang pangalanan ko kayo isa-isa? O kailangan nyo, o gagawin nyo na to? Kasi ang hirap sa ninyo, nandun kayo sa gitna. Hindi ko alam kung bakit. Takot ba kayo? O nag-aantay pa rin kayo ng basbas ng ng MOOE? Nagsalita na ating Pangulo. Etong ginawa niya, buhay na niya nakaano dito. Maaari na siya talagang maalanganin dito. Hindi niya to kaya mag-isa. Panahon na para magsalita kayong mga punyeta, kayong mga politiko kayo, na kunwari kaalyado kayo ni Pangulong Duterte. Ngayon na yung pagkakataon na yan. Di ba? Hindi ho yung puro toxic nyo. Eto na yun. Eto na. Wala na hong, sa madaling salita, wala na hong tinago ho si Pangulong Duterte dito. Talagang, na ho ito? Todo na. Kaya nananawagan ako. Alam mo, kanina hindi ako umihimik. Dami hong bumabati ho dyan sa likod ng stage na mga politiko, na mga quote-unquote kaalyado. Kung kaalyado kayo, gumalaw kayo. Wag puro daldal. Puta. Gusto ko na. Di ba? Ang hirap kasi sa inyo, gumigitna pa rin kayo eh. Ayaw nyo pa rin banatan. Di ba? Ang yun ang alam nyo naman eh. Ito ang puso ng ating Pangulo. Kung talagang Duterte kayo, ito ang puso niya. Kaya alam mo, bilib na bilib ako kay Baste. Bilib talaga ako. Malayo mararating itong Baste na to. At sinabi ko din niya kay Pangulong Duterte. Alam mo, Pangulong Duterte, si Baste, parang kayo. Talagang kayo. Kayong kayo. Kitang-kita ko yung tapang sa kanya. Alam mo, tawa nga ako eh. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, although joke lang naman niya to, sabi niya, kay Ebasco, sabi mo anak ko, huwag niya kung masyado siyang mainit. Ganon-ganon si PRRD. Kasi siya ho talaga yung Siya ho eh. Alam mo, Baste, crush na kita. Hindi, biro lang. Ano po ako boy po ako. Hindi, alam mo, Baste, iba yung ginawa mo. Ganun din naman kay Pulong. Si Pulong naman, sinabihan niya si Romualdez. Pero this time, si Baste, sabi niya, kung wala ka rin namang pagmamahal sa bayan, Marcos, mag-resign ka na. Alam mo kung bakit? Ang sinasabi niya dito, kung mahal mo talaga bayan mo, Marcos, Presidente, mangiilam ka na. It's about time na ikaw na mismo pumasok sa eksena. If you really love our country, spare us from these politicians na nandyan sa house. Yun ang sinasabi natin. Di ba ho? Tama ho siya eh. Ako, I still have the faith. Somehow, Mr. President, makinig ka kay Baste. Kung mahal mo talaga ang bayan natin, kung mahal mo talaga itong bayan natin, sibakin mo na yung speaker mo. Pag hindi mo talaga sisibakin yan, magkakagulo bayan natin. Ngayon na nga lang, kita nyo naman Senado, tsaka Kamara, nagbabangayan. Bakit to? Dahil sa katarantaduhan ito ni Romualdez. Kalbok, salamat po. Yun po ang totoo nun. Kaya nga alam mo, kayong mga nag-unitae na mga politiko, abay puta, may mas bayag pa pala sa inyo si Baste. Meron pa palang mas bayag itong maman to kahit mayor pa lang. Mas may bayag po pala ito. Yan ang totoo, di ba? Pambihira. Kayong dyan, yung gumaganon-ganon pa. Galaw-galaw na. Magsalita na ho kayo kasi alam nyo naman eh. Alam mo, kilala nyo kung sino kayo mga kinakausap ko ngayon. Magkakasama ho kasi tayo noon eh. 2015,
2016, 19, magkakasama ho tayo sa likod ng stage. Magkakakilala ho tayo eh. Pero since you were positioned, you were somehow included in the unit team, bigla kayong gumanon. Di ba? Eh ngayon, ito na oh. Ito na si Pangulong Duterte oh. Di ba? Eh baka sabihin ng iba, bakit pumunta itong si VP Sara doon sa kabilang rally? Understandable. Sekretary siya ng DepEd. Required sa kanila yun. At hindi naman po pwedeng hindi siya mag-report kasi for your information, yung bagong, ano ba to? Bagong tae, ano ba yun? Ewan ko naman tawag nila doon, bagong Pilipinas, na report daw yun. Report ng mga department sa taong bayan kung ano na nangyayari sa kanilang mga department. So understandable na pupunta siya doon. Actually, napaano talaga ako. Sabi ko, pag ito hindi pumunta sa Davao, naku po, yari ito. Pero alam nyo, tinapos niya kaagad yun doon. Punta kaagad siya sa Davao. I will keep on repeating myself. Sana ho, kayong mga tunay na kalyado ni Pangulong Duterte. Ikaw, Senator Amy, you are keep on claiming na Duterte ka. Ipakita mo ngayon. Kung hindi mo ipapakita ngayon, wala ka, isa ka pa ring Marcos. Wala kang kwenta. At totoo lang, you're doing this, yung pagkampi mo kay Duterte, for your political career, not really for Duterte. Kung hindi mo kayang sabihin yan, it's like saying, sinungaling si Duterte, hindi kayo sinungaling. Kasi ganun lang yan eh. Pag tahimik kayo, ibig sabihin, wala kayong kwenta. Hindi kayo uma-agree kay PRRD. Eh, ito na nga oh. And I know. Diba? I know na talagang may alam ka. Imposibleng wala. Kapatid mo yan. So, we're waiting for you. Huwag hong puro talk. Kung hindi, mareremulya ka. Puro talk, wala namang gawa. Diba? Sabi dito, si Baste, tama ang pinagsasabi. Hindi siya narinig ng presidente kasi ang presidente niya yung nasa cloud. Presidente ni Baste? Hindi naman niya presidente yun. Ang tapang ng message ni Mayor Baste, lalo na yung panghuli na bago matulog ang presidente, magmuni-muni sa mga nangyayari sa taong ito. Like sa tatay niya, late President Marcos. Alam mo, grabe nga yung bitaw niya. Yung sinabi niyang baka matulad ka sa 1986. Naku po. Nangyari nun. Alam mo, Mr. President Marcos, I think PRRD still giving you a chance. I think. Kasi sa pag-uusap namin po ni Pangulong Duterte, ang talagang kinagagalit ng kanyang butchi, yung baguhin ng konstitusyon. Yun talagang ayaw niya. Kasi yung iba, pwede pa niyang makonsider as a mistake. Lagi niyang paulit-ulit sinasabi. Sa akin ha, lagi niyang sinasabi, walang major mistake naman si Marcos. Paulit-ulit niya yan. Sa meeting namin, paulit-ulit niya yan. Ang problema talaga, yung pagbabago ng konstitusyon sa maling paraan at gusto nilang ma-remain. Ito pa nga ang sabi ni Pangulong Duterte, ewan ko kung sinabi niya sa speech to, pero parang sinabi niya ata sa speech. Sinabi niya kanina, pag tayo daw naging parliamentary government, si Tambaloslos ang mamumuno. Hindi na iboboto ng taong bayan kung sino ang prime minister. Ang iboboto na lang yung mga
mga iba na magboboto, yung mga parang, nakalimutan ko na yung term, yun na magboboto sa Prime Minister. Okay? Yung mga lawmaker. So sila magboboto ng Prime Minister. Kaya wala na tayong say na mamamayan. Kaya niya gusto pa rin yung presidential. Ngayon, pag binoto yon, ang presidente parang hari sa United Kingdom, yung parang ano na lang, figure ba? Walang say. At ito pa yung dagdag niya. Parang ganun na nangyayari ngayon. At gusto lang i-formalize. Gets niyo? Alam niya, sabi nga niya ito, direct na sinabi naman niya sigurado yan. Assemblyman, tama. Meg Pinay, salamat po. Assemblyman ang tawag. Sabi pa nga niya kanina, ang nangyayari ngayon, si Marcos talagang wala. Wala siyang kakayanan. He is weak. Ito, from the mouth of the president, kanina sa meeting. He is weak. Wala siyang kakayanan. Pinapatakbo siya ng asawa niya at ni Romualdez. Actually, sinabi naman niya yun eh. I think sinabi niya sa speech yun, ano? Nasabi niya sa speech niya yun. Pinapatakbo lang siya ng asawa niya at si Romualdez. Kaya ganyan ang gusto nilang gawin. Baguhin ang konstitusyon, formalize na ang Prime Minister ay si Tambaluslos dahil di manalo-nalo sa national at patatakbuhin lang at puppet na lang itong si Marcos. Buhay Canada, salamat po. Yan po ang sinabi niya kanina. Iyan naman daw kasi nangyayari ngayon. Sabi ko nga grabe. Coming from the president, this is something na very serious. Diba? Hindi naman po magsisinungaling si PRRD para lang manggulo sa bayan. Tahimik na ang buhay niyan. As a matter of fact, diba, yung mga nakapaligid nga sa kanya, ayaw na siyang maging aktibo sa politika. Pero kanina, ito sabi niya mismo. Kasi sabi ko, Mr. President, kailangan talagang malaman ng taong bayan, mag-ikot sa Mindanao, Bisaya. Sabi niya, hanggang kaya ng katawan ko, mag-iikot ako. Grabe. Alam mo, ako yung biglang, kasi pag nandun kayo, medyo, alam mo yun, maawa ka kay Pangulo. Parang, nakakaawa kasi, alam naman natin, matanda na ho siya. Parang ako nga, turing ko na sa kanya, parang tatay, lolo. Kung ako lang ang tatanungin, gusto ko na rin siya magpahinga, mag-enjoy, mag-golf, mag-karaoke, di ba yun ang hilig niya? O magmotor. Yun eh. Kaya lang, naiisip ko rin, wala nang ibang pag-asa sa ngayon kung hindi siya. Yun ang totoo eh. Wala nang ibang pag-asa at makakabigay ng inspirasyon at pagbabago sa taong bayan kung hindi si Pangulong Duterte. Di ba po? Pero ulitin ko to hindi niya kaya, mga kababayan. Kailangan niya ho kayo. Kailangan niya ho tayo. Hindi niya kayang mag-isa. Hindi na ho siya. Kung alam niyo kung ano yung ginawa natin noong panahon ng 2016, 15, na lahat tayo nag-effort, lahat tayo nag-print ng t-shirt, lahat po tayo naging aktibo sa social media. Kailangan niya nun eh. Hindi ko kakayanin ng iisang tao ito. Ito ang tunay na people's initiative. Kaya nga very organic ngayon eh. Kasi yung mga taong nandito from Manila, lahat po yan, wala namang bayad yan eh. Sino magbabayad para pumunta yung mga vlogger dito? Pangulong Duterte, hindi naman ganun kayaman si Pangulong Duterte. Wala hong pondong gumagalaw ho dito. Lahat to, kanya-kanya ho ito. Sabi ko nga, nangyari ito noong 2015, 16. This is the time. This is the time na ulitin natin yun. Organic movement of the people. Not
through any, wala ho. Ako, eto honestly, kahit po ako, hindi ko kilala yung organizer, nalaman ko na lang na may organizer na, alam mo yun, as in, kaya nga sabi ko nga doon sa post ko, ano lang ako dyan eh, ang tawag doon, ano man tawag doon, yung salimpusa lang ako kanina eh. Wala nga ako nung kulay green ang binibigay doon sa mga VIP. Kasi saling pusa lang po ako. Mga ano lang po kami dito. I mean, wala hong talagang masasabi natin. Nagkakagulatan na lang si former Rodriguez, si Attorney Rodriguez, biglang sumipot, di ba? Nagkakagulatan. Di ba? Oo, guess lang po ko ng PRRD. Hindi, actually, alam mo, ganito sila. Nung kaninang sumalubong ako kay PRRD, sa video ko yan, makikita ninyo. I-upload ko yun. Sinabi talaga sa akin ng staff niya, ng protocol niya, boss, hindi natin to ibenta. So, ano lang tayo? Laylo lang tayo. Simpleng ano lang, hindi natin na ibento. So, hindi tayo, okay po, sige po. Kaya nga hindi po ako nagla-live. Sinabihan ko si coach, tsaka si boss Dada. Sabi ko, wag muna kayo magla-live kasi ano lang tayo dito, singit lang tayo dito. Hindi naman tayo kasali dito. Although, doon sa pinanggalingan niya, kasi bago siya pumunta dito sa venue, pinanggalingan niya, hawak nila yun. Pero yung venue, hindi nila hawak yun. So, sabi niya, parang ang dating is kung masita tayo na hindi kayo mapapasok, wag na, pasensya na. Kasi, sige ma'am, sabi ko, walang problema. Nandito naman po kami to show support kay PRRD. Yun lang. Makita lang ni PRRD na, boss, we are here to support you. And we really believe that you're the only one who can make these changes to our country. Wala nang iba. Kaya nga, alam mo, maganda yung sinabi niya. By the grace of God, just in case. That's perfect. That's really perfect. Grace of God. Undeserved favor. Di ba? Grasya. Kasi, ano mo, may babalik ang isang dating presidente. Di ba? It will only take miracle to do that. By the grace of God. And I believe that, mga kababayan. Ito ang pinakapunto nitong live ko. By the grace of God. Alam nyo, paulit-ulit ko sinasabi yung Ifan in USA, salamat po. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yung Romans 13, di ba? Ano ho yun? Yung submitting to the authority. No authority ang nailagay dyan without God putting it. Diba? I believe that with all of my heart. It is God's word. Pero, it is also God who would remove those wicked leaders. His ways and the cry and the prayer of the people. Remember, nung time din ng mga ganito, diba? Even the time of Israel, it was period of time na ang mga Israelites ay yung panahon ni Moises, diba? But God heard their cry and eventually ni-remove ang leader o tinala sila sa sinumpaang lupa, promised land. So, ito rin po yung sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. I understand this is something new. This is something, sabi nga, crossroad to sa ating mga Pilipino. New, kasi, do you mean, Banat Bay, it's another EDSA? No, it's not another EDSA. This is something na we will really hope and pray na magising po ang ating mga sundalo, ang ating AFP, that they would wake up and protect the Constitution. Mahirap po yun.
Mahirap po yun. Pero wala eh. Through prayer, sana makonvict sila na gumalaw na, dahil yan po ang sabi ng ating Pangulong Duterte, according to Pangulong Duterte, na gumalaw na para proteksyonan ang konstitusyon. Yun po yun eh. Sa kanya ho, hindi nga ho ipalit ang anak niya eh. Sasabihan nga daw niya si Inday. Yung sabi niya, sasabihan ko si Inday not to take the presidency if mag-push through to. Let the people decide. But definitely remove yung mga nagpipilit at nambababoy ng konstitusyon natin. So, yun din ang aking kahilingan sa inyo. Dalawang bagay. Una, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi lang ho tayong mananalangin sa ating Panginoon. Kung anong direksyon ng ating Panginoon. There's no more powerful than our God. Maniwala ho kayo sa akin. Wala hong ibang mas makapangyarihan kung hindi ang ating Panginoon. Pangalawa, hindi enough ang speech ni PRRD. Hindi enough ang speech ni PRRD. Alam nyo, yung speech ni PRRD kanina, pinag-uusapan namin, kasama namin si Boss Dada, Coach Oli, tsaka yung sa SMNI. Tinatanong nila kung bibiro-biroan sila. Hanggang kailan kaya sa tingin ninyo? Tapos si Marcos, bla bla bla. Ako, sabi ko, this is it eh. This is it. Nagsalita ng presidente. Pag walang kumilos, walang gumalaw, asahan mo, pag hindi ito by December, gaganon to. Ibig sabihin, mawawala yung speech ni Pangulong Duterte. So, akin, paano kunwari OFW kayo? Taga-ibang bansa kayo. Diba? Alam mo, tinanong ko yung kay PRRD. Ito, tanong ko kay PRRD ito. Linawin ko sa mga nanonood dyan, ng mga taga-gobyerno. Linawin ko sa inyo, ha. Si PRRD po nagsabi nito, mga taga-gobyerno, hoy, nanonood kayo, sigurado. Tinanong ko kay PRRD, Mr. President, kami po mga supporter nyo. What can we do after your call? Kanina ho yan. Kanina ho. According to PRRD, nanawagan siya ng it's time na magkaroon ng civil disobedience. Paano ho yun? Do not pay the taxes. Huwag pumasok sa lalo na pag nasa gobyerno ka. Judy Dubai, salamat po. Yun ang sinabi niya. Alam mo, nung napakinggan ko yun, sabi ko, seryoso itong panawagan ni Pangulong Duterte. Hindi ito biro. Kasi kung biro ito, alam mo yun, I know PRRD pag nagbibiro siya eh. Pero alam ko, pag seryoso siya. Ganun no eh. Ganun yung bitaw niya kanina. Na ano nga ako, sabi ko, seryoso ba to? Grabe ho. Ganun siya kaseryoso. I'm not saying ganun ang gawin nyo, ha? Hindi ko ho sinasabing ganun ang gawin nyo. Okay? Sinasabi ko lang kung ano yung napag-usapan namin. Kung hindi niya nasabi ang kanina sa live, sinasabi ko lang sa inyo. Okay? Pero hindi ko sinasabing yan ang gawin nyo. Sa akin, more than anything else, it's really voicing out your stand. Una yun. Kung may mga vlogs na makakatulong, hindi yung katulad ni Bagong Lipunan. Huwag na kayong magano doon sa Bagong Lipunan, scammer yun. Huwag niyo na hong anuhin yun. Halatang wala sa hulog yun. Pinagtatawanan nga namin nila Glenchong yung kanina. Kasi ang daming kinuwento ni Glenchong sa amin kanina. Naghahanap daw ng kakampi. Wala na. Ayoko na nga lang sabihin. Ayoko talaga sabihin. Pero ito, si Maharlika, kung may balls ka talaga,
Hindi, kasi ikaw na rin naman pinakamatapang na vlogger eh. Sabihin mo na. Kung ano yung sinabi mo kay Glenn Chong tungkol dito kay Bagong Lipunan, huwag kang magano, tumatahimik ka dyan eh. Etong si Bagong Lipunan, alam mo, Maharlika, makinig ka sa akin, Maharlika. Hindi man ako pabor sa lahat na sinasabi mo dahil tinawag mo kaming kung ano-ano nun. Pero bilib ako sa tapang mo. Ikaw na siguro ang pinakamatapang na nilalang sa buong mundo. Ha? Pero, kung hindi mo kayang sitahin itong si Bagong Lipunan, wala kang pinagkaiba sa iba, wala ka rin bayag. Kasi unless nagsisinungaling si Glenn Chong. It's time for you to speak up. At patigilin ito. Bakit? Bakit kanyo? Kasi itong sumisira, si Bagong Lipunan na sumisira sa mga vloggers, wala nang iba. Etong sumisira. The unity of these vloggers. Hindi man tayo magkakasundo. We are in one direction. We do not hate each other. Kasi nga, we are in one direction. Saan ka nakakita na to si Bagong Lipunan, babanatan niya si Sas, babanatan niya si itong Banateros Brothers, babanatan niya si Glenn Chong. So, isa lang ibig sabihin yan. Talagang wala sa hulog yung mama na yan. Yung mama na yan, yan talaga ang Trojan horse. Dito sa pinaglalaban natin na sama-sama tayo. Ipakita mo ang tapang mo by denouncing itong mamang to. Then, mabibilib talaga ako sa'yo. Ibig sabihin, talaga may bayag ka. Pero kung tatahimik ka lang dito sa issue na to, nilabanan mo lang si Marcos, hindi mo nilabanan yung sumisira sa mga vloggers. Yan yung sumisira sa mga vloggers eh. Yung mama na yan. Magsalita ka. Kung hindi ka na magsalita, wala ka rin pinagkaiba sa kanya. Yun lang sa akin. Ay nako. Kaya nga, eto. Para sa mga kababayan natin, anong gagawin natin? Let's start to be active again sa social media. Share the videos. Okay? O, eto baka sabihin nyo, gusto ko i-share nyo yung video ko. Hindi. Maghanap kayo ng iba. I-share nyo yung video ng iba. O gusto ninyo, i-upload nyo to sa sarili ninyo. Diba? Again, ulitin ko. Baka kasi isipin na ba, nagpapashare lang ako para magkaroon ako ng views. Hindi. Kung gusto ninyo, i-download nyo to. I'm authorizing you to download this. I-upload nyo sa sarili nyong page para kayong kumita. Hindi ako. Ulitin ko yun Hindi ko intensyon na magkaroon ng views. Okay? Salamat sa mga tumutulong, sa mga nagpapakapi dyan. Salamat sa mga nagpapakulay. I appreciate that. Salamat sa mga nanonood at hindi nag-skip. I appreciate that. Hindi ko naman sinasabi hindi ko na-appreciate yan. Na-appreciate ko yan. Thankful ako dyan. Pero, kung sa tingin ninyo, ayaw nyo kasi akong madagdagan ng views, bahala ko kayo, walang problema. Download nyo to, i-upload nyo sa page ninyo, I'm authorizing you. Ito na, sinasabi ko na sa inyo, hindi na kayo kailangan magpaalam. I'm authorizing you, kahit si Coach Dada, si Boss Dada, we are authorizing you to use it, spread it like fire. Kasi wala I understand yung iba sa atin medyo hindi makapagsalita. I mean, kinakabahan, o hindi makapagbigay na expression, o sa tingin nyo, mas naipapaliwanag namin. Kasi kanina kami, lumapit sa akin, sabi niya, paano mo na, grabe yung paliwanag mo dun sa 51 billion ni Pulong, Sabi ko, hindi ko naman, tapos tinatanong niya pa nga ako, may nag-utos ba sa'yo na ipaliwanag yan? Sabi ko, wala. Talagang ganun lang yung intindi ko, kaya pinatipaliwanag ko. Diba ho? Yun kung hindi nyo may paliwanag yun, download ninyo, i-share ninyo. O kung ayaw ninyo, kung nahirapan pa kayo, i-share nyo na lang yung video ko. Yun lang po sa akin. Diba ho? So sa akin lang, yun lang. Kasi hindi kakayanin ni PRR dito na mag-isa. Kailangan niya, live ka rin ba sa FB? Hindi po Sila, lang kasi iba yung gamit ko OBS po, hirap tong OBS. Stream Deck yung nakakapag-live ng sabay. So, yun po. So, sana po, panawagan ko. Tapos, hindi lang enough i-share. Maganda, kunwari na OFW kayo. Kunwari na si Maman sa akin nakatira, migrant, kayo, mga nag-immigrate na kayo doon, nag-ibang bansa na kayo, di ba? I-share nyo, itag nyo yung mga kamag-anak nyo, itag nyo yung mga friends nyo, as in tag, yung lumalabas yung
Importante yun eh. Kasi talaga makikita nila yun, di ba? Where is Senator Bato? Bakit hindi siya nag-join sa rally? Si Senator Bongo lang. Si Senator Hindi, alam nyo, may kanya-kanyang reason po yan. Huwag naman ho natin husgahan kagad sila. Alam naman po natin Duterte po yan. Wag natin silang awayin. It's not the time para awayin sila. Kakampi po natin yan. Senator Bato, Robin, kakampi po natin yan. Kaya lang kasi gulatan factor to. This is not planned. Maniwala kayo, hindi ho planado yung sasabihin ni PRRD. Si PRRD kasi, very independent person yan. Hindi yan yung nagtatanong, o ano, pag-usapan natin, ito, gagawin ko ito. Hindi ganun. Yung kanina, it was just somehow, a little privilege lang ho na nangyari na kinausap niya ho kami. Not to ask for our opinion, Hindi ho yun. Walang ganun Don't get me wrong. Hindi po kami nandoon para i-ask niya kami ano ba plano, ano ba ang opinion. Wala. Hindi ako kasali sa plano. Ako lang po ay siguro kasi nga natutuwa po si Pangulong Duterte sa pag nanonood. Siguro mukha kong clown, di ba? Actually, tinanong niya pa ako kanina, mag-speech ka ba, Banat Bay? Hindi po siya. Hindi ko po linya talaga yung ganyan. Hindi, alam niyo, hindi po talaga ako yung pang-public speaking. Mahihain po na tao ako. Shy type po ako. Maingay lang po ako dito kasi wala akong kaharap. Pero pag kaharap ko na yung crowd, wala na ako. Ano lang po ako, background lang lagi. So, sinagot ko nga si Pangulong Duterte, sabi ko, background lang po ako, hindi po ako, Dito lang po kami, sir, para ipakita ang suporta namin po sa inyo. Nandito po kami. Whatever na plano nyo sa ating bayan, kami po ni Mocha at gayon din ni Boss Dada at ni Coach Oli will always be sa likod nyo lang. Wala po kaming boss, wala po kaming sinusundang iba, wala pong kumukumpa sa amin, hindi po kami affiliated sa kasino mang vlogger dyan. Kami po ay sa inyo lang. Ngayon, ginaganon ko lang po si Pangulong Duterte para alam niya po na kami kay Pangulong Duterte lang. Wala nang iba. Kay Pangulong Duterte lang. Awkward ka nga sa stage, sabi, ay oo, hindi po ako marunong. Hindi po talaga, ano lang po ako, very, hindi, I don't consider myself as a public speaker, a politician, or whatsoever. Ano lang po ako, dancer. Giling-giling. Giling-giling. Pambira ito si Willie, oo. Pero mga kababayan, si Willie po, in-endorse po yan ni Pangulong Duterte ilang beses. Nagkagulatan nga Dati sounds pinagsinungalingan niya dati ang pulburo. Hindi, alam mo, wait For your information, wala naman siyang kinukonfirm sa pulburon videos. Ilang beses ko na pong natatong sa kanya yan. Ilang beses ko na pong natanong sa kanya yan. Pulburon video, totoo ba yan o hindi? Diretso niya ako sinasagot, hindi totoo yan. Kung totoo yan, lumabas na yan noon pa. Ilang beses niya sinabi sa akin. Kaya hindi ako sumasakay. Kasi alam nyo, mga kababayan, ako po ang tipo ng vlogger na hindi sakay uso. Hindi po ako yung tipo ng vlogger para lang sa views. I always ask people kung talagang meron. Alam nyo, sa lahat ng nakausap ko, walang nagsabi sa akin, nasa akin yung video. O sabi niyang, kilala ko kung nakanino yung video. Walang nagsabi sa akin ng ganon. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-produce niyo yung video, doon tatin paniwalaan. Kasi ngayon, walang nagsasabi sa lahat ng nakausap ko, tinatanong ko, alam mo ba kung nakanino yung video? Sabi nila, hindi namin sure, kwento. Sabi ko, pambihirang buhay kayo. Sinakyan ninyo, tapos puro pala kwento. Yun laging sagot sa akin. Kaya nga nung tinanong ko kay Pangulong Duterte, sabi niya, wala talaga. And more than anything else, hindi na natin kailangan ng video. Ito na ang presidente natin, nagsasabi na, nakatanggap ako ng listahan. Mula sa PDEA, number 1 siya. Hindi po ako nagsabi niya si PRRD mismo. Sinabi niya yan during sa meeting namin Banateros Brothers, sinabi niya yan, eto, number 1 siya. Sabi ko, talaga? Napapagano na lang ako
Alam mo yun? Tapos, sabi niya pa nga, sa tamang panahon, sasabihin ko ito. Yun pala yung tamang panahon, walang 1 week. Akala ko, mga tamang panahon, mga after 2 years. Ano mo yung ganyang gimmick na nung iba? Hindi, in 2 years. In 2 years, nagpaplano para palitan si Pangulong Marcos ni Sara Duterte para maka-6 na taon. Alam nyo, si Pangulong Duterte, hindi yan ganyan. Hindi yan sakim sa kapangyarihan. Si Pangulong Duterte, hindi yan gusto kong tanggalin si Marcos kasi gusto ko pasok yung anak ko para 6 na taon yung anak ko. Hindi ganun yan. 6 na taon. Hindi, mali. 4 plus 6, 10 years. Mali, 4 plus 6, 10 years. Hindi ho ganun si Pangulong Duterte. At sa katunayan, sinasabi niya nga, ayaw niya. Pag nangyari daw itong mga pagbabago na to, gusto niya mag-resign si VP Sara Duterte, iba ang pumalit. Or magkaroon ng snap election. Kasi nga, he is not doing this because lang gusto niyang maipwesto si Sara Duterte. Hindi yun si Pangulong Duterte. Kaya yan 2 years. Tingnan nyo ha. Kung 2 years, isipin nyo ito mabuti ha. Kung totoo yung sinasabi ng ibang vlogger dyan at nagpaplano si Pangulong Duterte ng 2 years, bakit biglang nagsalita ngayong araw na to? Diyan pa lang, bumingo na sila. Tama, mali. Diba? Kasi hindi ganyan si Pangulong Duterte. He is not thinking of power or authority. Ang iniisip niya, tinatarantado na yung bayan ko, magsasalita na ako. Hindi niya iniisip na, antay akong 2 years para pag 2 years, papalit na anak ko. Tapos hahaba na. Hindi siya ganun. Siya, magsasalita siya kasi conviction niya. From the heart, eto gusto kong mangyari. Kasi ito na nangyayari ngayon. Sinisira na yung konstitusyon natin. Panahon na para magsalita. Kaya nga nagulat kami. Kahit ano nyo si Boss Dada at si Coach Oli, after ng speech ni Pangulong Duterte, nakatunga nga. Kasi narinig na namin yun eh. Last week lang narinig na namin yun. Sabi niya sa tamang panahon. Akala ko yung tamang panahon. Kasi di ba yung mga magjojowa, pag sinabing tamang panahon, pakakasalang kita. Naanakan mo na, nakadalawang anak na kayo, hanggang ngayon hindi ka pa rin pinapakasalan. Di ba? Yung ganun ang tamang panahon na iniisip namin. Ibig sabihin ng tamang panahon, next year, o maybe 2 years. Yun eh. Yung tamang panahon pala niya, after 1 week. Kasi nga, alam niyo kung bakit, ano nag-trigger sa kanya? Yung pambabastos ni Romualdez sa usapan nila ni Zubiri, Romualdez, at si PBBM. Nakikita niya na binabastos na literal ni Romualdez ang Pangulo. Yun ang totoo. You understand? Hindi naman niya out of nowhere, tala lang, trip ko lang magsalita kasi may rally. Ay, legs ko, yung bagong lipon, yung bagong lipam, yung bagong Pilipinas. Trip ko lang magsalita. Hindi. Nakita niya kasi, gago ito Sinabihan na ng presidente, hindi sumusunod. Sinabi na ng presidente, itigil mo yan. Ano sinabi niya? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na ginagastos ang pera ng taong bayan at tuloy-tuloy na hindi nirerespeto si Marcos. Kaya nga, ito hear me out. Ito ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi niya sinasabing, Hoy Marcos, ano ka na? Hindi. Ang sinasabi niya, binabastos na kasi yung konstitusyon. Hindi na ginagalang. So panahon na para gumalaw ang AFP. Ngayon, sasabihin mo, bakit niya sinabi yung PIDEA? It is because, sinasabi niya, hindi nagre-reply itong si Marcos dahil ganun siya. Bangag. Gets nyo? So the main idea is ginagago ang konstitusyon ni Romualdez at ng asawa ni Marcos at hindi gumagalaw si Marcos dahil bangag siya. It's not the other way around na parang, ikaw kasi Marcos, salot ka dito Panggulo ka, tawag dito,
sinisira mo bayan natin. Hindi yun. Kasi kanina sinabi niya paulit sa akin yun eh. Sinabi niya, wala namang major mistake si Marcos eh. Kaya lang, pinababayaan niya etong si Romualdez at kanina, diretsuan niya sinabi sa akin yung asawa niya. Kasi nga daw, bangag. Yun ang pagkasabi niya. Which is, sinabi rin naman niya kanina sa station. Inuulit ko lang. Okay? Hindi po ako nagsabi noon. So, yung mga nanonood dyan, baka mamaya ako pang pag-initan nyo, hindi po ako nagsabi noon. Si Pangulong Duterte. Okay? Si Pangulong Duterte po nagsabi noon. So, doon mo makikita, bakit ko ina-explain to? I'm not defending Marcos. Hindi. Sinasabi nga natin, bangag ngayon eh. Anong sinasabi ko lang? Si Pangulong Duterte, hindi ho siya sakim sa kapangyarihan. This is not an issue of removing a president because I don't like the president. I want my daughter to be the president. Hindi yan ang sinasabi ni PRRD. Ang sinasabi ni PRRD, etong mga to, binabastos na ang konstitusyon natin. Papalitan na nila para ma-retain na sila forever. Yun ang dahilan. Understand? I'm explaining to you, hindi dahil gusto mo sa kapangyarihan ni PRRD o ng kanyang anak. Ang gusto niya, matanggal yung mga bumabasto sa ating konstitusyon. Diba? Kaya nga, it's about time. Kaya nga paulit-ulit eh. Eto sinabi niya ba, remove yung addict na presidente. Hindi naman yun na sinabi niya eh. Sa AFP. Ang sinasabi niya, AFP, PNP, it is your job to protect the Constitution. Malinaw. It is your job to protect the Constitution. Kaya nga, sa totoo lang, pag-iisipin mo mabuti, hindi naman sedition yun eh. Because yun talaga ang mandato ng AFP at PNP. Protect the Constitution. The Constitution is greater than any politicians. Ito, sabi niya, ito ang haligi ng ating bayan, ang konstitusyon. Pag ito tinarantado ng sino man, trabaho ng AFP at ng PNP na protektahan ito. Itong ating konstitusyon. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Not because adik. Ngayon, ba't niya pinasok yung adik? Simple lang. Hindi kasi mapigilan kasi nga bangag. Yun ang punto niya dito. Hindi mapigilan ni Marcos kasi nga bangag si Marcos, itong mga tao niya. Yun ang punto ni Pangulong Duterte. Kung bakit niya pinasok yun. Understand? Yun lang po. Gusto ko lang ipaliwanag sa atin yung para magkaintindihan tayo na this is not about power trip or parang nag-grab ng power. Hindi ho yun. Our president, PRRD is not like that. Di ba? Sabi pa nga niya ewan ko kung narinig niyo sa speech yun. Sabi niya, nung naging presidente, ang unang nasa isip ko na kaagad kung kailan ako bababa dito. Sinabi niya sa akin kasi yun, nung time na yun. Tapos, etong Romualdez na to, pag-upo, yan na kaagad ang iniisip na sa utak niya. Kung papaano magtagal at kung papaano manalo. Kasi nga, hindi nga manalo-nalo ng national elect. Kita nyo nga yung survey. Dinaig pa eh. 0. Abay, matindi ka pala, malamig ka. Negative ka. 0 degrees ka. Tama, mali. Di ba? Kaya nga mga kaibigan, gera ito. Gera ito ng opinyon ng taong bayan. Gera ito ng sa social media. And gusto ko lang pasalamatan ang SMNI. Alam mo, SMNI, meron akong mga banat sa inyo noon. Pagpasensya nyo na, ang bibig ko talaga ay pasmado. Pero maraming salamat. Na-appreciate ko ngayon. Kasi sila ho sila ang nag-cover. Walang media kung hindi sila Kung meron man media, yung paunti-unti lang. Pero without the help of SMNI, talagang the best ng ginawa ninyo kayong SMNI kanina. Grabe ang ganda ng
Hindi man nila, alam ko ibang production, pero yung kanilang pagkakamera, effort na mga ano nila, kanilang mga reporter, nandun todo-todo. Alam mo, ito yung bagay na nakakatuwa sa inyo, SMNI. Kasi hindi kakayanin ng vloggers lang yan. Kailangan namin kayo, SMNI. Ngayon, kung kayo ay patuloy na binablock sa TV, himayin nyo lang. Sa social media, isi-share na lang ho namin. Diba? Malaking bagay ho yung ginawa ninyo kanina. Kaya na-appreciate po namin yan. Kasi talagang pinipigilan na ho ng taong bayan itong pagsasalita ng mga vlogger. Meron naman mga ibang media nun, pero sila talaga yung yung mga media nun iilan-ilan lang hindi naman po sila kaya ayan, sabi nito kanina, yung abangan natin yan, i-interviewin namin yan, ng Banateros Brothers, si Atty. Rodriguez. Kasi, titingnan natin, plano nyo na ba talaga kaming budulin nun? Dahil biro lang, hindi naman ganun. Huwag kang ganyan, banat ba? Nagbago na nga yung binabanatan mo pa. Dahil biro lang Atty. Rodriguez, hopefully, sana makausap ka namin at ma-interview ka namin ng Banateros Brothers. Para lang po para lang makita natin bakit anong nangyari at ikaw ay nagsalita na dito. At meron ka bang alam? Maraming salamat sa mga bumabati po kanina, sa mga nakausap po natin kanina diyan sa Maraming salamat. At dahil alam ko kasi kanina marami nanggaling ibang bansa. Meron akong nakausap, Canada, Qatar, Germany, talagang umuwi. Nagulat nga ako Sabi ko, kasi matagal na palang ina-announce to. Hindi ko kasi masyadong nakikita. I think, ilang araw ko lang nakita itong week na lang before dumating Sunday. Pero grabe ho. Talaga, ito masasabi mo organic. Ganito kami nung campaign Tayo lahat ng campaign. Kanya-kanyang print. Kaya nga makikita mo kanina, kanya-kanya yung di ba? Kanya-kanyang print to. Pero kailangan natin kumilos, mga kababayan. Kailangan natin ng bawat isa. Magtulungan tayo. Okay? Panalangin natin si Pangulong Duterte dahil bigat na sinabi niya, mga kababayan. Ang bigat. Kailangan natin siyang ipanalangin na maproteksyonan din siya. At saka ganoon na rin. Ipag-pray nyo na rin po kaming mga vloggers na nasa Maynila. Kasi tatargetin po kami. Sigurado yan. Ay, nako. Anyway, thank you po. Maraming salamat po. God bless everyone. We hope to see you again tomorrow. Always remember, God is in control. So, don't lose hope. Let's cry to God na, Lord. Let's sabi nga, di ba? I know this is a, parang lagi na natin to naririnig. Kanta pa nga ito, di ba? Yung be humble, pray. If my people would pray, turn from their wicked ways, and be humble, and God would listen to our prayers. Yun lang. Let's hold on to that. Kasi there's no, more than any words, there's only one word that would remain. That's the word of God. Let's hold on. If we confess, di ba? If we be humble, pray to God, Lord, di naman kami, may mga pagkakamali din kami. Pero ito na yun, Lord, tulungan mo naman kami, maibangon namin ang bayan namin. Kahihiyan na po itong bayan namin. Kawawa na po ang mga mamamayan. Diba? Yun lang po. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again, ano na ba bukas? Monday. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye.